Chinky, oras ka na ba na para bumili ng sariling sasakyan? Ang tanong, kaya ko ba yung monthly o hindi? Kung yan ang gusto nyong malaman, the wait is over. Dahil dito, sa episode natin na ito, pag-usapan natin yung 8 signs na time mo na para bumili ng iyong sariling sasakyan. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Chinky Tan, your pambansang wealth coach. Ay, nako. I'm sure nasa wishlist po natin ang magkaroon ng bagong sasakyan. Matagal ng panahon na kinoconsider, syempre nakakatakot minsan mag-commit. Baka hindi kayanin at maremata. Tulungan ko po kayo para malaman nyo kung tama na. Ito na ba ang sign na kung ikaw ay kailangan ng bumili ng sasakyan? Number 1 sign, nahihirapan ka na mag-commute. Oo. Kung ang pang-araw-araw commute ay nagiging mas nakaka-stress, nakakapagod na po, sayang yung oras, siyempre naman, hindi po. Pwede mo na i-consider yan. Ibig sabihin Chinky, maraming nahihirapan mag-commute. Hindi. First sign pa lang yan. Meron pang dadarating na signs, kaya chill-chill ka na. Second sign, parati ka na na-late sa mga appointments mo. Hindi ka na naging productive sa trabaho, nagsasuffer na ang iyong productivity level. Mas naubos ang iyong oras sa paghihintay po ng sasakyan kesa ikaw ay nagtatrabaho. Number 3, naubusan ka na rin ng pera. Dahil nga, kung binilang-bilang mo yung pinanggagrab mo or pinang-aangkas mo, ay talagang, masasyak ka talaga. Napupunta na araw-araw yung kinikita ko sa pag-commute lang, nasa pamasahin lang. That's the third sign. Fourth sign po, madalas ka na manghiram ng sasakyan. Di ba? Like for example, kailangan lumabas ang pamilya, tapos nanghihiram ka sa parents mo or nanghihiram ka sa kaibigan mo. Pag ikaw ay nahirapan na at kailangan mo na talagang ng family car or isang motor, di ba? Baka kung pwede mo na i-consider. Number 5, gusto mo na maging independent. Oo. Kahit saan mo gusto pumunta, pupunta kayo. Kahit saan gusto mo mamasyal, mamamasyal kayo. O anong oras kang aalis, makakaalis kayo. And then number 6 sign na ikaw ay kailangan bumili sa sasakyan, ay mahilig ka talaga mag-travel. May travel goals ka, di ba? Sa totoo lang, mas mapapabilis ang travel time nyo. Ito ang reality. Ang hirap talaga pagka nag-aabang ka. Imbis na yung time na mag-enjoy yung pamilya, baka nainis pa Sa sobrang haba ng pila, nakikipag-agawang ka, na-experience na yun. Kasi naalala ko tuloy nung bata-bata kami, ang mode of transportation namin ay Cadillac. Yung sasakyan po namin, Cadillac lang naman. Ano yung Cadillac? Yung kabayo at saka kutsero. Taga-Divisoria po kami. Yun po, ang hirap din po Kasi makikipag-hagel ka. Talagang pag nagbabalik kang tanaw, no? Ay, nako. 7! Sign na ikaw ay pwede na bumili ng sariling sasakyan o ng motor. Pwede mo siyang pagkakitaan. Yan. Magandang sign ay 1 to 6, no? Pero ito yung clincher Yung talagang pwede mo siyang ipang-grab, di ba? Pwede mo siya ipang-angkas, di ba? Pwede mo siya ipang-deliver, di ba? Or gagamitin mo siya sa work-related or sa business-related. Magandang sign na yan kasi kikita ang iyong sasakyan at motor. Pero bago pa tayo magpatuloy, batiin muna natin si OFW Golden Heart, si Kevin Merciales at si Alfredo Dulay. Yes! Ito, pinakahuling sign na talagang pwede ka na talagang bumili ng sasakyan kapag ikaw ay may pera. Grabe, kahit yung 1 to 6 sign maganda, pero pag wala kang pera, anong pambibili mo? Di ba? Kami pambayad ka ba? Wala kang ipon, pangbili ng sakyan o ng motor, wag muna. Instead na mangutang na naman po tayo, di ba? Pang-ipunan muna natin. O if not naman, ito lang ang challenge ko po sa inyo Siyempre, yung monthly amortization po, pwede naman natin utangin. Pero yung kahit na down payment lang, ipunin mo muna yung down payment mo, wag nang utangin yun. Inutang mo na ngayon monthly amortization, uutangin mo pa yung down payment mo, kapatid. Mag-ipon ka muna. Dahil hindi lang naman natatapos dyan yung gastos Kapag ikaw ay, like for example, di ba, nag-down payment, di ba, meron ka pang monthly na gagastusin, di ba? Kaya ang matinding planning po, bago po tayo bumili ng sasakyan. Kaya ang mga friendship, bago po kayo bumili ng sasakyan, ito lang po ang huling payo po sa inyo. Pag-isipan nyo muna mabuti, di ba? Check mo muna yung signs nandun. Kung hindi naman natin kailangan, magtiis-tiis muna talaga tayo. Wag natin magmamadali. Kasi mas marami pa akong taong nakita na nawala po ang sasakyan at motor dahil hindi pa sa tamang panahon at naremata dahil hindi na kayang bayaran. Kung tayo bibili ng sasakyan, align sa goals natin, di ba? At alam po natin ang ating kakayanan at di tayo nakabase na bibili para sa luho at forma. Sana naman nakatulong po tong episode na ito kung ikaw ay na-enlighten. Pakicheck lang, pakisulat lang sa comment section. Sign mo na ba na bumili ikaw ng motor na sasakyan? Pakilagay lang sa comment section kung sign mo na at sabihin mo kung bakit. Sabihin mo sa akin kung bakit.
Maraming salamat po sa pag-tune in sa episode na ito. Sana naman na-enlighten po kayo at nagbago ng isip ng mga ibang tao na nagbaplano pa lang pero wala pang kakayanan dahil hindi pa tamang timing. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.